Hello, Gemini. Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, this is for Gemini. Check mo na rin yung iyong sun sign, moon sign, and also your rising sign. So, this is for Gemini and Gemini rising. So, ngayon, pag-usapan natin yung epekto ng solar eclipse in Libra. Ayan, this is happening on or will happen on October 3, 2024. Pero, depende sa ibang part ng, kung nasa ka ng part ng mundo ha. Kasi yung iba, October 2. Yung full moon naman will happen October 17. And, yung iba, October 16. Yung effect nito actually is, um, you know, give it at least 2 to 3 days or maybe even a week before and after nung pinaka-date na binanggit ko. Okay. Pero dahil may mga ibang planets akong babanggitin, so yung iba, could even take in, this is solar eclipse. So, actually, this will go until 6 months. So, mga March, April 2025 yung iba. Pwedeng maramdaman din pa yung effect nito. But anyway, simulan na natin. October 3, Gemini, ito ay nangyayaring itong solar eclipse na ito sa iyong uh, area of life na may kinalaman sa iyong creativity or may kinalaman sa children, no? And or romance, okay? And pwedeng itong time na ito, during this time, maybe there's like a news na may kinalaman sa child, no? Pwedeng a new child or new child ang or new baby. Yan, pwedeng during this time magkaroon ka ng news about that. Pwedeng within your home or maybe pwede rin namang ikaw mismo. Especially yung Jupiter kasi is nasa Gemini. So, yung iba sa inyo, pwedeng ikaw ito na magkakaroon ng growth. So, if you want to have a baby, there's a high chance of you learning about this during this time. Okay, pwedeng malaman mo. Or, if you are planning na gusto mo magkaroon ng anak, then malaki din ang chance during this time ng anak sa'yo. Okay? And, but, because yung Lilith is nandito sa 5th house, so be careful kasi if you're not ready. You know, there's a rebellious energy kay Lilith eh. So, kung hindi ka ready talaga pang magbuntis, mag-anak, then I highly suggest that you use protection. Okay? And, yung solar eclipse kasi actually can bring transformation, can bring changes, can bring like epiphany para sa iba. So, nakita tayo dito ng pwedeng yung iba news or may kinalaman sa children. So, maybe there's a big transformation sa mga anak if you do have a child, no, na pwedeng may kinalaman sa kanilang finances. No, there's some kind of like pwedeng problem kasi it's forming a square na pwedeng maging dahilan kung bakit maapektuhan din ng finances mo. So, yung iba, especially kung ikaw ay nasa age na ng medyo ang anak mo may obligasyon na rin or medyo may edad na rin, may na rin, teenager could be possible. So, pwedeng kailanganin din nila yung tulong mo, no, na pwedeng kasi nawala ang for example, yung anak mo nawala ng pera or kailangan niya ng something na babayaran sa school, like maybe new beginning na may kinalaman sa
kanyang project, sa kanyang hobby, possible. So there's a possibility na pati ikaw maapektuhan doon, na kailangan mong gastusan kung ano man itong pangangailangan ng iyong anak, no? Or yung iba partner, because also this is happening in the house we're in. Kasama din dito yung romance, which is if you do have a romantic partner, pwedeng sila naman din ang magsabi sa'yo na kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, so ikaw si pera mo, mapipilitan ka na gastusin or ibigay. And especially yung Saturn is in your 10th house, in the sign of Pisces. So yung iba pwede nagkakaroon ng limitasyon pagdating sa mga bagay na gusto mong ma-achieve sa mundo. Okay? There's also a possibility of you na pwedeng hindi ka masyadong mabigyan ng recognition, or pwedeng may restriction or limitation pagdating sa iyong career. Okay? Yung iba pwedeng mas maging mapadalas yung pagstay mo sa iyong home, or pag-attend mo, or pag-focus mo sa iyong children during this time, or pwedeng dito magsimula. No, kasi yun nga, kung ikaw ay magkakaroon ng anak, magkaka-baby, so there's a high chance na magkakaroon ng limitasyon sa trabaho, sa career. Yung iba naman, maybe magkakaroon ng limitasyon pagdating sa iyong career dahil because kailangan mong umattend, or kailangan mong mag-focus sa iyong mga anak, no? Or mas mapaparami lang talaga yung time mo during this time with regards to your children. And a lot of communication also dito sa mga taong ito. Either children, or romantic partner, or something na may kinalaman sa iyong entertainment, no? Ano ba yung mga bagay na nagkakapagpasaya sa'yo, hobbies mo. So, during this time, pwedeng mas maging marami ang time mo para gawain ito. Okay? So, I highly suggest lang na kung, of course, pagdating sa iyong hobbies, bagay na makakapagpasaya sa'yo, kung magte-take ka ng actions dito is wag yung gagamit ka pa ng pera, because there's a high chance, no, with the Mars, and it's forming a square, no, dito sa solar eclipse na ito. Yung iba pwedeng Mars is in Cancer. So pag si Mars nasa Cancer siya, nandito yung feeling na magte-take ako ng action sa isang bagay na makakapagpasaya sa akin, pero at the same time pwedeng pabugso-bugso ito And yung Mars mo is currently in your second house. So, second house has something to do with your resources. Okay? Mga material na bagay mo, possessions mo, pera mo, no? And there's a possibility, yung self-esteem mo, no? So, ito, there's a possibility na, teka lang, magsusugal ako, no? Kasi tingin ko makakatulong sa akin yung sugal. Sasaya ako pag nanalo ko. The problem is, mananalo ka ba? There's a possibility of you with the Jupiter na manalo, but also with the Mars forming a square, pwede rin namang matalo. So, hindi natin masabi. Pero, nandun yung pag-take mo ng action according sa emotion mo. And, especially, kung dati mo na yung ginagawa. No? Meron kasi dito the Lilith in your 5th house is
also here. So, this is you talaga na nandun yung rebellious energy mo na gawain yung isang bagay na pwedeng may someone in your family ang pwedeng hindi pabor na ginagawa mo to. Okay? Or maybe your children, hindi pabor na gawain mo itong bagay nito. Pero, there's a high chance of yun na gagawain mo kasi makakapagpasaya sa'yo to. And maybe during this time, you're not feeling okay, you're not feeling happy. Yung iba, yan, kung ikaw ay nagbubuntis, then there's a high chance of you na maging rebellious na dito. Okay, during this time na kahit ipinagbabawal sa'yo, pwedeng gawain mo kasi gusto kong kumain ng chocolate. Why? Because hindi okay ang aking emosyon. 'Di ba? Ito yung stress reliever ko. Okay? So, there's a high chance of you na magkaroon talaga ng mga action na ipinagbabawal pero gagawain mo pa rin kasi yun yung action. Ay kasi nandun yung uh, Mars mo sa yung Mars sa Cancer wherein may kinalaman iyon sa emotion mo. Kung paano ka mag-take ng action during this time. At yung pagte-take mo ng action ay may kinalaman sa iyong emotion. So, be sure lang na yung mga gagawin mo is hindi makaka-apekto sa iyo, especially financially. Okay. Pag-usapan naman natin October 13. Sorry. Mahina ako sa numbers and sa dates. Okay. So, kaya may lista ako. October 17. Yung iba, October 16. Depende kung saan ang location mo. The full moon is happening in Aries. Yan. And this is in your 11th house, which is ito ay may kinalaman sa iyong groups of people, friends, some of you, no? Maybe yung especially nga if yung iba sa inyo pwede nagkaroon ng limitation pagdating sa career. So, yung iba, dahil, syempre, career yung usapan doon, pwedeng yung mga kasamahan mo doon na naging kaibigan mo na rin. So, maybe there's this feeling na pwedeng kailangan mong mag-heal during this time. Dahil, nandun yung longing, nandun yung feeling na parang gusto kong balikan ito. Kumbaga naaalala, nandun yung pag-alala mo with regard sa iyong, life, no, during the time na ikaw ay nagtatrabaho pa. And, it's forming a sextile with the Jupiter. So, eto big change pagdating sa sa life mo in general kasi pwedeng malaking pagbabago talaga no? Pwedeng may mga bagay kang hindi mo na usually magagawa or yung pang-araw-araw mo pwedeng magkaroon ng malaking pagbabago. Okay? Well, honestly, yung iba sa inyo, pwedeng magkaroon tayo ng problem with regards sa Uranus, it's in your 12th house, and also the Venus, yung iba 6 and or 7th house sa iba nangyayari, and ito ay nasa sign of Scorpio. There's a possibility of your partner or yung mga either yung partner mo or yung mga co-worker mo. Partner mo na may kinalaman sa relationship, etc. Ang mabago yung paningin nila sa'yo, no? During this time. So, because of this, maybe mas maganda kung hindi ka na lang muna makikipag-connect or communicate sa kanila. Or if with regards sa iyong partner, mas magandang i-open up mo kung ano yung mga bagay na tingin mo na makakatulong para sa'yo. Like, for you to grow. And, especially dun sa iba na mga new mother or new parents. So, pwedeng magkaroon ka ng growth, magkaroon ng pagbabago sa'yo.
some of you, this will cause depression. Ayan, because, you know, nandun yung feeling na parang marami, marami ang nawala, pero mas marami ang, kumbaga, mas dadating sa'yo. Your Jupiter is in your first house. So, mas marami yung dadating. So, mag-focus ka doon sa mga dadating. No? And kung ano man yung mga transformation na mangyayari, it's for the better. Okay? Para mas ma-welcome mo yung mga bagong opportunities at mga bagong changes sa hinaharap. Okay? And you are an air sign. Isa ka sa maaapektuhan talaga ng um, eclipse na ito. Ay, sorry, ng full moon and eclipse. And it's forming a square with the Pluto So, pwedeng yung iba, pwede magkaroon ng pagbabago, no? Na may kinalaman sa pagta-travel, no? And maybe in the past, lagi ka nagta-travel, so during this time, pwede mabago yon. Especially yung iba maganda naman ang effect. Dahil might be may mga changes pagdating sa career nga na sa halip na ikaw ay magtatrabaho, pwedeng yung growth nasa home mo mismo, nasa bahay mo mismo, no? Pwedeng yung iba, teka lang, gusto ko na mag-self-employed. Gusto ko nang dito na lang magtrabaho sa bahay. Gusto ko na dito na lang ang career ko or ang business ko sa bahay. And there's a possibility of you na, ayun na, mas magfo-focus ka na sa iyong sarili, sa iyong bahay, sa iyong mga children because nandun yung transformation para sa'yo. Okay? So, kung hindi man pagbubuntis para sa iba, maybe change of location dahil hindi na yun yung focus mo, hindi na yun yung work routine mo, kailangan na mabago dahil dun sa growth. Nakakita tayo ng growth dito within that area. Okay? So, yeah. Nagkakaroon lang ng yung iba pwedeng malungkot kasi syempre nga medyo mawawala ito mga nakagawian and also yung mga maybe yung friends mo. Hindi ka na makatake ng action sa kanila. Gusto mo naman silang kitain, gusto mo man pumunta sa kanila para mag-happy-happy, there's a possibility na medyo mahirap din magkaiba ng schedule or hindi na kayo masyadong madalas nakikita. So, yung mga ganun. So anyway, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.